Agad na sinuri ng bida ang kanyang status window pagkarating niya sa hotel na nagsisilbing pansamantalang supply stronghold. Doon niya nakita na nasa 705 pa lamang ang kanyang vitality, malayo sa kinakailangang 900 upang opisyal siyang makatuntong sa mataas na yugto ng Tier 2 martial artist. Dahil hindi rin naging sapat ang nakolekta niyang martial value sa nakalipas na 1 linggo, alam niyang hindi pa sapat ang lakas niya para sa isang breakthrough. Naisip din niya na walang gaanong saysay kung magdaragdag lang siya ng kaunting puntos sa kanyang vitality sa ngayon. Kaya naman, napagpasyahan niyang ituon muna ang kanyang pansin sa pagpapalakas ng kanyang overlord body. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magbibigay ng agarang dagdag sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, kundi gagawin nitong mas matatag ang kanyang buong katawan. Nang simulan niya ang proseso ng pagpapalakas sa overlord body, ramdam niya ang biglaang pag-apo ng pambihirang kapangyarihan sa kanyang sarili. Kahit na umakyat lamang ito mula sa 1.1% patungong 6.5%, ang kanyang kabuuang lakas ay lumago ng hindi bababa sa 20%. Matapos ang pagsasanay na ito, pinili naman niyang mag-ensayo ng guidance technique habang hinahayaang makapagpahinga ang kanyang mga mata. Naghanda rin siya ng plano na kung sakaling salakayin siya ng mga kaaway, mabilis lang siyang tatalon sa bintana upang makatakas. Nang lumipas ang ilang oras, lumabas ang bida upang kumain sa isang kalapit na kainan. Masigla at maingay ang mga martial artist na naroon na kasalukuyang nagsasaya. Ang iba pa nga ay abalang-abala sa pagkuha ng video sa isang lalaking walang pangitaas na sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Halos mawala ng gana ang bida sa kanyang nakikita, ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang isang malaking katanungan. Pagtataka niya, napakatagal na ng lumipas na oras ngunit bakit tila wala pa ring paramdam ang mga mamamatay tao na tumutugis sa kanya. Inisip niya kung natatakot ba ang mga itong gumawa ng gulo sa loob ng supply stronghold at nag-aabang lamang na tambangan siya kapag lumabas na siya sa ligtas na lugar na iyon. Habang nag-iisip, naagaw ang kanyang pansin ng isang lasing na lalaki na nagsasalita ng malakas. Ikinukwento nito na nakatagpo siya ng isang 3-star pattern dark purple bamboo, ngunit hinarangan at inagaw raw ito ng ilang tier 4 na martial artist. Hindi makapaniwala ang mga kainuman nito dahil ang nabanggit na halaman ay isang pambihirang yaman na katumbas na ng isang A-rank treasure. Dahil sa pagkabigla, agad siyang inusisa ng kanyang mga kasama kung saan niya eksaktong nakita ang bamboo at pinagsabihan siyang tiyaking hindi lang ito isang kwentong barbero. Napangiti na lamang ng palihim ang bida dahil alam niyang ang star pattern dark purple bamboo ay isang napakahalagang likas na kayamanan na nagtataglay ng iba't ibang katangian. Ang isang piraso na may 1-star pattern ay may kakayahang maglaman ng 2 katangian ng spirit key. At sa bawat karagdagang bituin na mayroon ito, nadaragdagan din ng isa pang katangian ang kayamanan. Ibig sabihin, ang isang 3-star pattern dark purple bamboo ay may kakayahang maglaman ng 4 na katangian ng spirit key. Kahit pa magawa niyang makabisado ang 4-attribute fusion sa hinaharap, perpekto pa rin itong magagamit para sa kanyang sibat. Kaya naman, sumali ang bida sa usapan at binanggit na ayon sa mga balibalita, ang lugar kung saan matatagpuan ang natatanging kayamanang iyon ay napaliligiran ng isang kakaibang magnetic field. Dahil dito, hindi magiging madali kahit para sa isang tier 4 na martial artist na basta na lamang makuha ang bamboo. Natutuwa naman ang lasing na lalaki dahil may nakaintindi sa kanyang sinasabi, at sinabihan ng bida na mukhang malawak ang kaalaman nito. Muli nitong ipinaliwanag na mayroong matinding gravity magnetic field sa paligid ng dark purple bamboo. Mas mataas ang antas o tier ng martial artist na susubok na pumasok, mas lalong bibigat at lalakas ang magnetic field na lalaban sa kanila. Ang mga tier 4 na martial artist nga raw na nagtangkang kumuha ng bamboo ay agad na nagkapira-piraso ang katawan at tuluyang nadurage nang pilitin nilang pumasok sa loob ng magnetic field. Labis na natakot at hindi makapaniwala ang mga kasama ng lalaki na ang mga malalakas na tier 4 na martial artist ay madaling masasawi sa ganoong paraan. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay isang ganap na bitag ng kamatayan. Dahil sa narinig, napaisip ang bida at sandaling natigilan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung kayang labanan at tiisin ng kanyang overlord body ang ganoong katinding gravity. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Isang nakasisilaw na talim ng enerhiya ang biglang sumugod sa pwesto ng bida at agad na nagwasak sa mesa na nasa kanyang harapan.
Napasimangot ang bida, ngunit alam niya sa kanyang sarili na sa wakas ay dumating na ang mga naghahanap sa kanya. Mula sa umuusok na bahagi ng nawasak na dingding, magkakasunod na lumabas ang mga asasin. Puno ng galit nilang tiningnan ang bida at tinawag siyang isang makulit na peste, sabay tanong kung bakit tila hindi na ito tumatakbo o nagtatago ngayon. Mabilis na nagtago sa likod ng mga nagtalsikang tipak ng pader ang mga lalaking kausap lang ng bida kanina. Umawit ang matinding kaba sa kanila dahil hindi sila makapaniwala na isang malakas na Tier 4 na powerhouse, kasama ang mahigit 10 Tier 3 martial artist, ang personal na room spawn para lang kitilin ang buhay ng isang batang nasa Tier 2 pa lamang. Napapaisip ang isa sa kanila kung anong matinding kasalanan o kaguluhan ang kinasangkutan ng binata para maranasan ang ganoong klase ng pagtugis. Agad na pumagitna ang pinuno ng mga asasin at nag-utos sa lahat ng mga sibilyan na lisanin ang lugar dahil sila na ang may hawak sa buong paligid. Pagkabigkas nito ay mabilis nilang binalot at pinalibutan ang bida upang walang madaanan. Mayabang nangumisi ang pinunong asasin sabay sabing huwag daw asahan ng bida na magdadalawang isip silang pumatay sa loob mismo ng supply stronghold. Ngunit sinalubong lang sila ng bida ng isang kalmadong ngiti at nagtanong kung paano raw kung sabihin niyang sadya talaga siyang nag-abang sa kanilang pagdating, may balak ba silang maniwala sa kanya. Humagalpak ng malakas ang pinuno ng mga salarin. Sinabihan niya ang bida na huwag namang masyadong ambisyoso na isiping kaya nitong ubusin silang lahat ng mag-isa. Walang pag-aalinlangang hinawakan ng bida ang kanyang sibat at agad na pinadaluyan ng enerhiya mula sa tatlong magkakaibang attribute. Dahan-daang nagliwanag ang dulo ng sandata habang itinutok niya ito ng diretsyo sa kanyang mga kalaban bilang hudyat ng pagsisimula ng labanan. May panunuyan niyang tiningnan ang pangkat at nagwika na hindi niya malalaman ang sagot kung hindi niya susubukan. Nang mamataan ng pinunong asasin na sabay-sabay na gumagamit ang bida ng tatlong attribute, bigla siyang ginapangan ng matinding takot at pinagpawisan ng malamig. Kumari pa siya pabalik habang nagpapanik na sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na maghiwa-hiwalay sila agad. Subalit huli na ang lahat para sa kanila. Bago pa man makalayo ang pinuno, mabilis nang kumilos ang bida at pinakawalan ang isang mapaminsalang atake sa mismong sentro ng mga asasin. Dala ang nakapanghihilakbot na puwersang umaapaw sa kanyang katawan, nagliwanag ang paningin ng bida habang malamig na nakatitig sa mga kalaban at binigyan sila ng utos na tuluyang sumabog sa kanyang harapan. Kasabay ng pagpapakawalan niya sa buong lakas ng atake ay ang pagbulwak ng isang dambuhalang alon ng gintong enerhiya. Napatanga na lamang ang pinunong asasin at napamura dahil sa labis na takot na nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, ang mga usisero sa labas ay napatingin sa kainan dahil sa nakasisilaw na liwanag na bumubalot sa loob nito. At biglang sumabog ang isang napakalakas na ugong. Sa isang kurap lang ng mata, tuluyang gumuho at nawasak ang buong istruktura ng kainan. Walang makapagsalita sa mga nakasaksi sa nangyari dahil nagtataka sila kung bakit kinailangan pang gumamit ng ganoong katinding kapangyarihan para lang tapusin ang isang Tier 2 martial artist. Ngunit mas lalo silang niyanig ng mga sumunod na tagpo. Habang nagliliparan ang mga dagwang katawan ng mga asasin sa paligid, hindi maunawaan ng mga nanunood kung bakit ang mga lumusab ang dagwang nalagutan ng hininga. Doon lang pumasok sa kanilang isipan na ang nakamamatay na puwersang kanilang namataan ay posibleng nagmula mismo sa binatang nasa Tier 2 pa lamang. Dahan-daang napawi ang makapal na usok at alikabok sa paligid. Nang lumino ang paningin ng mga tao, tumambad sa paningin nila na ang pinuno na lamang ng mga asasin ang natitirang nakatayo matapos ang naganap na matinding pagsabog. Nanginginig ang buong katawan ng pinunong asasin habang unti-unting tinatanggap kung gaano kabanggas ang kapangyarihang tumama sa kanila. Bukod doon, isang free attribute martial art ang ginamit ng kalaban, isang mahalagang detalye na hindi man lang nabanggit sa ulat na ibinigay sa kanila kaya napamura na lamang siya sa galit. Gayunpaman, inisip niya na dahil nasa gitna mismo ng pagsabog ang bida, at siyang ang isang Tier 4 na martial artist ay nagtamo ng malulubhang sugat, tiyak na hindi nakaligtas ang isang Tier 2 martial artist at tuluyan na itong pumanaw. Bumitaw siya ng isang malalim na buntong hininga at ipinasya na huwag na itong intindihin. Kahit na nalunod sa sariling dugo ang marami sa kanyang mga tauhan, ang mahalaga ay natapos pa rin ang misyon dahil mas pipiliin na niya ito kaysa siya ang ipapatay ni Lord Nabo. Ngunit nagulantang siya nang maramdaman ng isang biglaang pagsiklab ng enerhiya mula sa kanyang likod. Mabilis siyang pumihit upang tingnan ito. Kaso bago pa man niya lubos na maunawaan ang sitwasyon,
muling sumugod ang bida bitbit ang ikatlong anyo ng 9 Heaven Breaking Spear, ang tinatawag na Heaven Breaking. Direktang nakatutok ang nakamamatay na saksak sa pinuno ng mga assassin. Agad naman itong sumalubong gamit ang isang mabigat at nagliliyab na kontra-atake. Ganoon na lamang ang kanyang pagtataka kung paano nagawang mabuhay ng bida sa ganoong sitwasyon. Habang nagpapalitan sila ng saksak, napansin niya na biglang naglaho ang bida sa kanyang harapan. Napakunot ang kanyang noo at napagtanto na mukhang nagkamali siya ng hinala at hindi pala siya ang totoong target nito. Agad siyang lumingon sa kanyang likuran. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang naisip. Tanaw niya ang bida na mabilis na sumusugod patungo sa dalawa pang natitirang assassin na kasalukuyan ng nag-aagayu buhay dahil sa mga natamong pinsala. Doon na tuluyang naunawaan ng pinuno ang tunay na balak ng kalaban. Ginamit lamang pala siya nito bilang isang mabilis na pang-abala. Dala ng matinding taranta, agad niyang sinigawan ang lahat ng kanyang mga tauhan na may malay pa upang harangan at pigilan ang bida. Subalit huli na naman ang lahat para sa kanila. Ang isa sa mga assassin ay nagtatakang napatingin sa kanilang pinuno at magtatanong pa sana kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay bigla na siyang dinaluhong at walang awang tinuhag ng sibat ng bida. Sa isang iglap lang ay tuluyan na itong nailitaw ng hininga. Nang walang kahirap-hirap, binuhat ng bida ang dalawang assassin na bago lang niyang pinaslang at magaan na isinampa ang mga ito sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinuno ng mga salarin at nagpakawala ng isang napakalamig na ngiti habang nagwika na kung hindi pa niya kayang pumatay ng isang tier 4 na martial artist sa ngayon, hindi ba sapat na ubusin muna niya ang mga tier 3 martial artist na nasa ilalim nito. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at tila walang katatakutang anyo, lihim ng pinagpapawisan ng malamig ang bida. Batid niya sa kanyang sarili kung gaano katindi at kadelikado ang puwersang idinudulot ng nabigong free attribute fusion. Kung hindi niya agad pinatigas ang kanyang Think Earth Armor kasabay ng pagpapalakas sa kanyang Overlord Body, marahil ay baldado na siya ngayon kung sakali mang nakaligtas siya sa pagsabog. Matapos ang maikling sandaling iyon, walang pag-aalinlangang inihagis ng bida ang dalawang bitbit na bangkay patungo sa direksyon ng kanilang pinuno habang sumisigaw ng kanyang pamamaalam. Kasabay ng kanyang huling salita ay mabilis siyang pumihit at kumaripas ng takbo palayo sa lugar na iyon. Habang mabilis na lumalayo, napaisip ang bida na halos naubos na niya ang lahat ng mga tier 3 martial artist na sumama sa pinuno ng mga assassin. Kaya naman kung magagawa lamang niyang mapagsama ng perpekto ang tatlong attribute sa susunod, tiyak na magkakaroon na siya ng sapat na kakayahan upang mapatamba maging ang isang tier 4 na martial artist. Samantala, halos mawalan na ng bait sa matinding galit ang pinuno ng mga assassin dahil sa nasaksihan. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa papalayong likod ng tumatakas na bida. Unti-unti ring nagliwanag ang isa nitong mata at naglabas ng isang nakatatakot na pulang kislap. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng isang nagngangalit na sigaw habang walang tigil na pinauulanan ng mura ang bida. Isinigaw niya na pagpipiresuhin niya ang bangkay nito sa 10,000 bahagi kapag nahuli niya ito. Kasabay ng kanyang galit ay ang biglaang pagbulwak ng isang napakalakas at naglalakihang alon ng enerhiya mula sa kanyang katawan na mabilis na gumapang at lumaganap sa buong paligid. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.